Start streaming. And next. Go live. Okay, we're live. Alright. So the question, so lagay ko lang siguro yung question dito. Yung question. Oh, yeah. Sana mapalitan tong ano ko, tong icon. Ano? Try kong palitan eh. Oo nga eh. Try kong palitan. Sige, pwede. Try mo palitan. Ayan. Hintayin natin. Mayroon na tayong 5. Nakikita mo rin ba yung live natin sa end mo? Media. Yun. Napalitan mo na? Uploading photo. Uploading. Sige. Shoutout sa'yo, Boss RJ. Kasi hindi ko yung isa nagpapa-shoutout pero pang ano ba to? Japanese? Chinese ba tong name niya? Parang Japanese. Ay, hindi. Parang Chinese. Shoutout, boss. So, wait lang natin. 11 viewers na tayo. Marami yan. Marami magtatanong sa'yo niyan. Tito Software Dev. So, marami na giintay sa'yo kung ano ba yung mga mabibigay mong tip and advice para magkaroon ng 6-digit salary. Yung? Ryomen Suko na. Jujutsu Kaisen pala te. So, wait natin siguro mga 2 minutes. Na-upload mo na ba? I mean, napalitan mo na yung ano mo? Yung logo mo? Itatry mo pa ba? Try kong mag-reconnect. Ayan, sige. Try natin. Para hindi tilang yun nakikita nila. Try kong mag-reconnect. Sige. Hello, sa mga boss. Naririnig nyo ba mga boss yung speaker nung ano natin? Ng guest natin for today's Tech Talk? Si Tito Software Dev. Uy, ba't dalawa yung mukha ko? Wait lang mga boss ha. Magre-reconnect lang si Tito Software Dev. But, siguro palitan ko muna sa ano. Palitan ko muna sa dito. Ako lang muna. Yan. Kamusta mga boss? Boss, nakasave lahat ng live mo? I think so. Nakasave yung mga live natin dito sa FB. Hindi ko nga siya na-upload sa may YouTube pa eh. Pero dito sa FBS nakasave siya. Ayan. Ito si Tito Dev. Tingnan natin kung all goods na ba. Ayan. Teka, lipat ko lang yung camera. Good evening. Ayan. Welcome, Tito Software Dev. So, ayan. Teka lang. Check muna natin yung mga comments. Oh, by the way, pwede kang magbasa ng comments dyan eh. Kung kaya mong makapunta dun sa live ng Code with Boss Rod na page. May mga nagko-comments doon if ever. So, shoutout sa 19 viewers natin. So, mag-start na tayo. So, ang guest natin for today's Tech Talk is si Tito Software Dev. So, basically, yung topic namin for today's Tech Talk is about tips and advice sa mga careers and also ano ba yung possible blueprint or possible steps para magkaroon tayo ng 6-digit salary. So, yun yung mga mabibigay na advice today ni Tito Software Dev. Kung ano ba yung mga steps na ginawa niya para magkaroon ng para makamit yung 6-digit salary. So, yun. Okay, so siguro quick introduction muna tayo. So, ano ba yung current status ni Tito Software Dev at ano ba yung mga hobbies na ginagawa niya today? Sa mga hobbies niya, kung ano yung ginagawa niya for his daily routine. So, yeah, the floor is yours, Tito Software Dev. Hello. Ayan.
So, good evening, guys. So before siguro nun, thank you for this opportunity no na mag-guest dito sa kay Boss Rod, no? So hobbies actually naglalaro tayo ng mga FPS o mga shooting games like CS:GO, Valorant yan. So hobby natin maglaro. Nice. And then yeah, about software Tito Software Dev. Yeah, we are coaching um aspiring six-digit remote devs and work from home developers, no? So we advocate this kind of setup para sa mga katulad natin na developers or yung kahit yung mga aspiring developers pa lang. Diba? So, yun yung advocacy ng Tito Software Dev. So, about career growth and mostly, so Tito Software Dev page is not totally a technical page or yung gumagawa ng tutorial, gano'n. So, it is all about career topics or about growth, no? So, minsan personal, mga ganun. About work, environment, mga ganyan. So parang ano siya, no? More on general or wholesome, kumbaga, no? Pero about IT or software related na topics and ideas. Yeah, I mean that's good. I mean kasi last, 'di ba, dati tayo nung mga nag-start pa lang, wala pang ganito 'di ba? Wala pang mga tipong pagka mag-aaral tayo ng isang technology or maghahanap tayo ng someone na pwede natin pagtanungan sa mga problems natin sa technical, wala tayong wala tayo talagang matanungan. Unlike today, meron na tayong mga content creators like Kuya Dev, right? So, Sir JP, si Tito Software Dev, and then also mga Facebook groups na pwede natin pagtanungan for our technical problems and so on. So, which is nice kasi ngayon, ibig sabihin lang, nag-ano na talaga tayo, gi-innovate na talaga sa Pilipinas yung IT. Kasi dati ang IT parang ano lang sinasabi nila, 'di ba? IT is ano lang, parang hacker, parang ganoon Ayun yung ano lang nila, hacker, and also gumagawa ng washing machine. Joke. Pero 'di ba, ganoon lang dati. Pero yeah, it's good na meron na tayong ganito sa community, lalo na sa mga Pinoy version ba na tipong mga content creators na pwede nating pagtanong-tanongan ng mga bagay-bagay tungkol sa IT world. So yun, siguro punta muna tayo sa career, kasi topic natin for today is more on sa 6-digit salary blueprint and also sa mga career advice. So siguro first muna, ito yung mostly question lalo na sa mga graduating students and also mga bago-bago pa lang sa industry na paano daw ba humanap ng right company, especially sa mga mag-OOJT pa lang? Ano bang take mo doon, Tito Software? Siguro pwede niyong tanungin yung yung school na pinapasukan nyo. Kasi, di ba may record sila ng alumni? Mm-hmm. So, if meron silang record ng alumnus, nung mga alumni nung specific college nyo or university, so, for sure, may record sila kung ano ba yung mga sahod ng mga alumni na yun or alumnus, di ba? So, kung merong record ng sahod, so makikita nyo doon yung mga magagandang companies na pinasukan nila. So, hopefully, makakuha kayo ng record ng ganon. Kahit naman, pwede nyo i-request na kahit no names, kasi personal information yung mga nando doon. So, yun, for sure, may record yung mga schools na yan. Or, pwede kayong mag-ask sa mga kuya, auntie, uncle, kahit mga lola nyo na nasa IT industry na, no? O na anong companies yung okay magbigay. Minsan kasi yung mga OJT or apprenticeship na tinatawag, may mga allowances na binibigay. And I'm glad to
know yung ibang companies na na-absorb nila yung mga OJTs nila as full-time employee nila. So, the best talaga na may makipag-network ka. So, like this one, we are networking with Boss Rod, di ba? So, possible doon sa kay Boss Rod may mga opportunities siyang maibigay. Like, kunyari, hiring sila. So, pwede siyang mag-announce ng ganyan. O, tapos kakilala mo pa si Boss Rod. So, I think it's all about networking din. Yeah. Yun. Kasi referral yung mga yan eh. Yeah. I agree, no? I agree dun sa sa take ni Tito Software Dev na sa pagka maghahanap ka talaga ng isang company, especially mag-OJT ka pa lang, napakalaking tulong talaga kung meron ka talagang connection. So it's more on networks talaga eh, na tipong kumbaga yung networks para siyang hindi naman siya 100% na magkakaroon ka kaagad ng work no or ng opportunities, but malaki yung chances na magkaroon ka kaagad ng opportunities or possible na pwede mong itry na opportunities based dun sa network mo na yun. Like, ito nga, gaya na sabi ni Tito Software Dev. Kunyari ako, meron kaming hiring sa company or something. I can post that in my social media and then pwede ka kayong i-repair personally, something like that, di ba? And then, yeah, it's more on siguro yun yung best. So, yung siguro, ang dagdag ko lang or addition ko lang dun sa advice ni Tito Dev is, since kung wala kayong mga sabi natin wala kayong networks talaga na pagtatanungan and so on, ang nakikita kong isang possible solution is, siguro maghanap kayo ng mga job pairs. Kasi doon pwede kayong magpasa ng ng mga resume. And then second is, maghanap lang kayo ng maghanap sa mga LinkedIn, Indeed, sa lahat ng mga job listing websites. So yun talaga eh, it's more on effort talaga eh, no, Tito Software Dev. Kailangan mo talaga mag-effort para mas marami kang chance. Huwag kayong sasali dun sa job fair ng ano ba yung agency na yun? Peso ba yun? Yung sa LGU. Ayan. So, walang masyadong doon related sa IT. So, pwede nyo nang i-skip yun. So, direct na lang kayo siguro sa mga, ayan nga, LinkedIn, ayan, mga JobStreet, ayan. So, na pwede nyo i-filter. Ayan. So, mahalaga naman yan. Maganda naman kasi yung mga platforms na yan, meron silang filter. Ayan. Kung gusto nyo work from home, mag-filter nyo na work from home yung OJT nyo, ganyan. Isa pa sa mahalaga, Tito Software Dev, yung pag-background check din siguro ng a-apply mo company, no? Siyempre, we need to consider kung ano ba yung mapag-aaralan natin doon. Ano ba yung masishare nila. So, sa perspective din naman kasi ng, kunyari, as company ka or nasa business ka, dapat win-win situation din. Hindi lang yung company na nagbibigay ng career opportunity or mentorship. Dapat win-win situation. Dapat ikaw din mismo may ma-contribute ka doon sa business na yon. So at the same time, yung na-contribute mo sa kanya, pwede mong gawin as your portfolio na rin. Ayan. Kasi syempre, pag fresh grad ka, wala ka namang experience. So, mas maganda na meron kang portfolio galing dun sa pinanggalingan mo na for your training or OJT. Ayan. Yeah. Nice. Okay, so baka siguro may question sila. Siguro magbasa naman tayo ng comments, no? Para masabihin, nagko-comment kami dito, Boss Ro, ba't di nyo kami pinapansin? Siguro, basa tayo dito. Wait lang, yung related siguro. Implementation Next.js. Siguro, pwede natin to pag-usapan, Boss RJ, sa mga next live siguro. Pero quick overview, pagka mga authentication, pwede kang gumamit ng mga NextAuth or AWS Cognito or something like OAuth 0. Pwede mong basahin kung paano i-implement yun. Mas madali yun. So, marami bang company na DSA interview or sa US lang yan? Familiar ka ba Anong DSA interview? Ano ibig sabihin nun? DSA, hindi ko rin alam eh. Search natin.
Teka, search natin to. Ano ba yung DSA? Data Science, mga ganun. Teka, tanong natin. Data Science Associate. Data, hindi ko rin alam eh. Data Structure and Algorithm. Feeling ko. Ayun, sige. Ano bang take mo dyan, Tito Software Dev? Sa mga interview daw ba, marami daw bang company ang nagpapa-interview ng merong data structure algorithm sa interview? Or sa US lang daw ba yun nangyayari? Depende kasi. Nangyayari naman dito sa Pilipinas. Kasi may mga agencies naman na US-based, mga Singaporean, meron yung iba. Pero based ba sa experience mo, data, Tito Deb? Siguro ang take ko na lang, if yung company na yon is nagpapa-exam ng data structure and algorithm, tinitignan lang niya yung IQ mo, yung problem solving. So, siguro ang tip ko dyan, kailangan habang nagko-code ka, kasi meron ganito, merong live coding interview. Yes. Meron ding take home. Take as assignment. Diba? Para take home. Yun. Sa live interview, ang kailangan mo lang gawin doon, habang nagko-code ka, dapat nagsasalita ka. Nice. So, dapat ini-explain mo, ganito yun, may template, may format yan eh. So, itong tip na to, through experience na yan. So, kailangan, habang nagko-code ka, sasabihin mo ano yung plano mo. Okay? So, ito, binabalak ko na ilagay sa function. Ito, I will make a variable that will hold the data, ganun. Tapos, ito for loop to. Kasi pag data structure and algorithm yan, lagi ang problem, gagamit ng for loop dyan. Yeah. Tapos, reviewin mo yung big O notation mo. So, yes. Kasi tatanungin, sa huli, kailangan mong i-explain ano ba, or possible, tanungin nung interviewee, ano yung time and space complexity nung problem, specific problem na yon. Kunyari, ano ba yung mga, basta search mo na lang, hindi naman natin kailangan kabisaduhin kung ano yung big O notation. Yep. Pero ako kasi, ang gumawa ako ng cheat sheet. So, tinignan ko lang, ang ginawa ko, bigyan mo ko ng big O notation, ano yung mga categories ng big O notation, like, kunyari, linear, may mga ganun eh. So, linear big O notation. So, yung linear lang naman, ang ano lang naman nun is parang plain, for loop lang naman yun, isang loop lang. Tapos, pag nested, and so, yun. Yes. Yun lang yung tip ko. Basta magsalita ka lang. Ano yung plan? Ano yung plano mo na gawin dun sa code mo? And number 2, just talk. Ayan. That's Tapos right. number 3, review mo lang yung big O notation mo. Yeah. So, yeah, siguro take ko doon, no, I agree dun sa sinabi ni Tito Software Dev. So, marami ba company nagpapa-DSA interview? Siguro, based on my experience dito sa local, wala masyado siguro. Pero, there are some na nagpapa-interview sila about, pero mostly it's live coding. Pero, think ko, it's more on related na rin yun sa, DSA. Pero, sometimes kasi more on take home sila eh. Pero pagka nagkaroon kayo nga ng mga ganon, ng mga live coding and so on, yeah, yun tama-tama yung sinabi ni Tito Software Dev. Kasi yun yung una kong tinitignan pagka nagpapa live coding challenge ako. Pagka nag-interview ako ng isang candidates and so on. So, ang una kong tinitignan nun is paano siya mag-solve ng problem. Paano niya nakikita paano yung gagawin niya. So, ang pinaka-importante doon is magsasalita kayo. Ano ba yung plano nyo? And then also, pagka meron kayong mga clarification and so on, huwag kayong mahiyang magtanong kung hindi nyo nagigets yung problem na pinapagawa sa inyo sa live coding. So, yun yung pinaka dapat nyong gawin sa mga live coding. So, yeah, I mean, sa US based, mostly, based on my experience, yeah, I mean, most of the time they are doing
DSA din, pero live coding siya. So, it's more on loop lang din. And then, tama yung sinabi ni Tito Software Dev na kailangan malaman kung ano ba yung ginawa mong loop. Is it O1, ON, and so on. So, ayun yung big O notation. Importante siya kasi kahit yung basic, basic concept lang, kailangan yung malaman yun. Kasi, lalo na kung US or yung mga international company yung plano yung pasukan, kailangan yung malaman yung basic concept nung big O. Hindi siya kailangan kabisaduhin like what Tito Software Dev, but dapat alam nyo yung idea paano ba mag-compute nung time and complexity nung code nyo. Kung may dalawa kayong loop, ano yung possible na nangyari doon? ON ba yun? O ON squared and so on, or O1 and so on. So, yun, mahalaga yun, lalo na sa mga international or kung papasok kayo sa mga corporate. So, yun yung mga napansin ko pagka based on my experience, pagka ini-interview ako, and also, pag nag-i-interview ako. Yan, so, that's a good question, no? Sige. Ano pa tayo dito? Okay, ano po tips nyo pagdating sa negotiation ng salary galing kay Boss RJ? Anong take mo dyan, Tito Sopo? Standard naman nangyayari sa industry. Parang, hello. Narinig ba ako? Yap, rinig ka namin. Hello. Hello? Ayun. So, yung take natin dyan, standard naman yun. May mga parang, parang template na dapat sabihin mo ano yung previous salary mo. And then, possible 20% or 50%, pwede ka mag-increase. May mga ganun silang policy. Ito kasi, kaya lumaki ng ganito yung sahod natin. Actually, pag i-compute natin sa previous company expo, times 3 yung nangyari or times 4 sa sahod. Pero ang sinabi ko kasi, ito yung rate ko. Kasi, sahod siya, salary, plus yung income ko from part-time. Actually, mas malaki pa yung part-time ko previously versus doon sa tawag dito, sa main job na meron ako, yung full-time job. Yun siya. So sabi ko, gusto ko nang iwan yung part-time ko at the same time maghanap na rin ng opportunity. So ito yung rate ko. So ang pinagbasihan ko is main job plus yung part-time. Ganun siya. And then yun na, na negotiate ko siya sa gusto kong presyo. Ganun siya. Yun, so parang pwede mo Tapos, palang pag-combine yun, no? And confident kasi ako. Be confident lang. Pag di ka confident, dun ka madadali. Pero ako kasi, confident ako na ito yung rate ko. Hindi ako susuko. Ito yung rate ko kahit ito yung budget ng client, ganun siya. And then, syempre, may site yata Glassdoor. So, dun mo naman makikita yung mga rates nung specific company na yun, tapos specific position. So, medyo accurate din si Glassdoor. So, pwede kayo magtingin ng salary ranges doon. Yeah. So, yun. Tama yun. Sinabi ni Tito Software Dev na matanong ko lang, Tito Software Dev, ilang bang part-time mo? Isang part-time and then main job? Ganun ba? Full-time, tapos merong isang part-time lang. Hindi ako, nagkakaroon ng multiple projects, pero hindi sila nagkakasabay-sabay. Kumaga, pa rin, manageable pa rin, no? If ever. Manageable pa rin, tapos kaya ng part-time. So, So, sabi ko, ayoko na mag-part-time. Gusto ko isa na lang, focus sa isa para, syempre, stress management, kailangan din natin yan, mental health, di ba? That's right. Kasi, ayaw naman natin ma-overuse yung, yung brain cells natin. So, ayun, mental health, mahalaga yan. Ayan, huwag yung papabayaan. So, yun. I mean, yeah. So, yun yung take ni Tito Software Dev na pwede nyong gawin din na negotiation or
gawing idea once you are negotiating sa salary na kung meron kayong mga part-time job and then gusto nyo magkaroon ng isang job na lang. So, kung magne-negotiate kayo dun sa company na gusto nyo applyan, ipa-plus nyo yung dalawa na yun para if ever na kaya nilang ibigay yung ganong salary, edi that's good. If not, maybe you can find some other opportunities, no? So, ganun din actually, I mean, sa akin kasi iba naman yung nangyari sa akin. Ang ginagawa ko before, I'm not sure if this is good, but ito yung ginagawa ko before. Ang ginagawa ko kasi pagka sa pagka-negotiate ng salary is first, tinitignan ko rin muna kung ano ba yung market ngayon. Ano ba yung market na siguro middle kasi iba yung range salary ng pang ibang bansa talaga eh. Medyo malalaki talaga eh. Tapos pagka sa local naman, hindi na ako masyado ring nagbe-base. Pero tumitingin pa rin ako sa local. Ano yung parang rate ng local ngayon sa PH. Tapos, kumbaga, tinitignan ko na lang ano yung parang middle ground na tipong hindi siya mababa, hindi rin siya sobrang laki na tipong kasi iba yung mga rate talaga ng ibang bansa eh. So, ang ginagawa ko, pagka nasa interview ako, and then pagka negotiation na, ang ginagawa ko, hindi ako honest pag magbigay ng salary ko before eh. So, parang magbibigay ako ng salary, may ano na yun, parang ito yung last previous salary ko. And then, parang may patong na yon na nilagay ko. Ito yung previous salary ko. And then, sa negotiation, magbibigay talaga ako nung gusto kong salary. Kasi, yun nga, be confident. I mean, I'm confident na ganito yung salary ko. And then, also, kaya kong gawin yung nasa mga job description and so on. So, it's up to them na lang kung gusto nila akong i-hire or not. Kasi ano yan eh, it's more on parang nanliligaw eh. So, instead na ikaw yung manligaw sa company, dapat sila yung manligaw sa'yo. So, parang yun yung thoughts ko pagka nasa negotiation ng salary and also sa mga interview. Isa pang tip siguro na mabibigay ko, bigyan nyo ng allowance. For example, 200 yung ini-aim yung salary. Gawin yung 250. Yun. Kasi right. Makikipagbaratan pa naman yun eh. Ayan. Parang sa ano, parang sa palengke, di ba? Pagka bibili ka ng baboy sa palengke, 200, di ba? 200. Pwede bang ano na lang yan? 150 na lang, di ba? Magaganon pa yun sila eh. Di ba? So parang ano lang din talaga. Normal scenario sa buhay. Pagka nambabarat kayo ng presyo sa Baclaran, Divisoria, di ba? Ganoon lang din pagka sa mga salary. So kailangan nyo magkaroon ng ganung mindset na nagbibigay kayo ng allowance para in case na magkaroon ng mga negotiation or tawad-tawad, na-meet nyo pa rin yung pinakagusto nyong salary or yung parang pinaka-base salary na gusto nyo. Ayan siya. Ayos. Kasi hindi mo rin maiiwasan na tinatago ng business yung salary range. Yes. Kasi syempre business is business pa rin. Doon pa rin sila sa mga katipid, pero depende na lang sa bait nila kung mabibigay nila yung ano na yun. So swerte mo kapag yung agency na yun may standard rates. Tapos yun na yun as is, parang sa government, di ba? As is na yung salary range nila. No, nagkakatalo na lang kung may increase, di ba? Yearly, ganun. Pero sa private, business is business pa rin. So, doon pa rin sila kung saan sila makakatipid. Yun yung mga kailangan din i-consider. Yeah. That's right. So, sige. Doon naman tayo sa... may nagtanong. Nung time mo na naghahanap... saan na ba? Eto, may bagong comment si Boss Demerin. Ilang years nyo bago nakuha yung 6-digit boss? Siguro wala pa namang 10 years. Siguro sabihin natin mga 7-8 years, ganun. Ganun siya. Pero actually, kung makikwento ko, actually, may mga syempre, hindi naman tayo perfect. May mga mistakes din tayo sa buhay. Yes, siguro, kaya tong kung hindi ako nagkamali, doon sa decision making nung time na yon,
feeling ko kaya yan 5 years or siguro by average kaya yan 5 years maabot mo na yan. Ganun siya. Yung 6 digits na yan, maabot mo na yan by 5 years. Tapos pwedeng 7 years and 6 5 or 7 yun yung range. Kaya mo nang abutin. So sa akin siguro take ko diyan sa base sa nangyari sa akin. Ano kasi ako ewan ko, parang risker kasi ako parang tipong ano ako nung that time na nagsisimula pa lang ako, parang gusto ko talagang mag-aim nung 6 digit na salary. So pero hindi ko pa nakamit yung 6 digit na salary. After 3 years, hindi ko pa siya nakamit na isang job. So parang nangyari nun, nagkaroon ako ng 6 digit salary, pero may mga multiple jobs, yun. Ganun siya. Nakamit ko siya nung 3 years. And then after that, dun na yung parang nagkaroon na ako ng isang work. So parang it's more on talaga it's more on risk talaga kasi ito yung dalawang gagawin para sa akin. Ito yung pinaka-take ko. Ito yung dalawang pagpipilian mo. There's a trade-off So meron kang stable na job, pero yung salary mo dito is tumataas ng every year. Tapos meron kang isang option naman na maghanap ng bagong opportunity, pero hindi mo sure yung assurance mo dito kung stable ba yung bago mong papasukan. Pero may sahod ka na mas malaki dun sa stable job mo. So ayun yung kailangan yung kailangan yung i-risk or kailangan yung piliin na trade-off. So kasi ang ginawa ko nun, nag-risk ako. Na tipong tumalon talaga ako, kahit sabihin natin stable yung job ko nun, tumalon talaga ako After a year, tumalon talaga ako for next job. And then, dumoble yung sahod ko nun. And then, syempre, new learnings ulit. And then, after a year again, and then after year or 2, doon ako nag-try ulit. I mean, nag-isip na ako, nag-grow pa ba ako sa company, and then, kaya kailangan ko na bang mag-go out ulit and then humanap ng bagong opportunity. Kasi stable na nagtagal na ako ng 2 years Pero doon mo pa rin talaga iisipin kung always trade-off, kaya mo ba mag-risk na tumalon sa bagong opportunity ulit? Pero mas malaki yung sahod mo. Pero hindi mo sure na stable ba to. So it's more on talaga risk talaga. So kaya kung meron talaga kayong kung confident ka talaga kayo sa skills and also kaya nyo mag-risk na tipong pagka nag-out talaga kayo sa isang company nyo na tipong kaya nyo mabakante ng 1 month or 2 months na naghahanap kayo, go for it, di ba? So, it depends din. Kumbaga, strategy rin So, pwede mong gawin, nag-work ka pa rin, pero meron ka nang in-applyan na isang work, di ba? Tapos nag-work ka na doon for, let's say, for a month and then bago ka mag-resign doon. Pero, I'm not sure if that's good. Pero, sometimes kasi, kailangan nyo ng strategy and also, hindi mo kailangan maging honest every time, especially if may mga needs ka na and also gusto mong magkaroon ng mga mas magandang opportunity. Siguro addition ko na lang din. Ibang topic ba siya? Hindi naman medyo. Siguro yung sa job hopping. Tapos hindi masama yung mag-job hop. Actually maganda nga yun kasi about growth yun Yes. Diba? Kaya ka nag-job hop for growth. So dapat happy yung mga, and I think in general happy naman yung magiging yung mga panggagalingan mong always kapag magre-resign ka, you always put na maganda yung it is just for your growth and wala nang iba. Growth, family, or yung mga ganong conditions. Exactly. So wag ka nang maglalagay ng ng mga negative chuchu doon. Basta it is always about your growth for your family. Yan yung mga best reasons, no? Wag ka nang maglalagay. Kung may mga negative thoughts ka na lang, isarili mo na lang 'yon. Ganun siya. Tapos kwento mo sa kapitbahay mo. Ganun. Tapos isa pa siguro, wag nyong papaniwalaan yung isang kulig nyo na sinasabi na ang tawag dito, malaki nga sahod pero yung malaki nga sahod nila pero yung job nila is
mas malaki din yung yung hindi ko makuha yung term na exact. Hindi, Workload. isa pa. Nandiyan na eh. Malapit na. Kunin natin yung term na yon. Yung obligation, yung synonyms pa ng obligation, yung mismong, yung responsibility nila, kung gaano kalaki. Sabi nila, mas malaking sahod, mas malaking responsibility, which is wrong. Hindi nyo malalaman yon hanggat wala kayo doon sa position na yon. That's right. Okay? For example, sa situation ko now, yung previous work ko, bongga-bongga talaga yung responsibility. And then ngayon, mas specific role lang yung ko, yung role ko ngayon, and mas relax siya. That's kung good. tutusin. Mas malaki siya ng 3 times or times 4, pero mas okay yung mas feel ko ngayon, mas happy ako na ganito lang yung ginagawa ko, tapos ganito pa yung sahod. So, huwag kayong maniniwala sa mga colleagues na ganon. Kasi, kahit sinong tao na magsasabi sa inyo, kasi hindi nila alam yung mga pinagsasabi nila. At the same time, walang makakaalam hanggat wala sila doon sa position na yun or situation na ganon. Kasi, yung mga haka-haka nila, galing lang din yan sa mga kwento-kwento eh. Yun na yung mga nakasanayan eh, diba? Yung mga nakasanayan na kwento. Oo. Tapos, yan yung mga pasa-pasa hanggang naging exaggerated. So, ayun. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Ayan. Minsan, totoo, siguro. Depende sa company pero siguro, hindi no? lahat. So, huwag nyo i-generalize. Ano yan? Depende siguro sa company, no? Or depende sa papasukan mo. Oo. Kasi pag gano'n, generalize yung nila, statements, huwag kayong maniniwala. Ayun. Truth. Kasi yun nga, I mean, tama yun. I mean, actually, pagka nasa na kayo, sa mga work na kayo na malaki yung sahod nyo, hindi all the time na marami kayong ginagawa. Kasi like me, I mean, ako yung pinaka-head ng engineering team namin sa current full-time ko. Ang ginagawa ko, it's more on R&D nga ako eh. It's more on architecture. So parang ginagawa ko, hindi ako totally nagko-code ng parang 24 hours or all day nagwo-work para lang matapos yung mga task. Hindi. So ang ginagawa ko, it's more on aral. Ganun kasi madalas talaga ginagawa ko sa job, kahit sang job ko before. More on aral yung ginagawa kong job na tipong gusto kong gumawa ng, kanyari may mga features kami like Trello yung features namin ngayon eh. I mean Trello na application. So ang ginagawa ko is it's more on aral kung paano magiging scalable yung feature na yon, paano magiging maintainable, paano magiging ganito, ganyan. And then after ko magawa yung POC and then everything is now maintainable, saka ko ipapasa yun sa pinaka mga dev. And then the rest of my time na it's more on chillax na lang, more on kakausapin ko anong problema, ganito ganyan. So meaning hindi talaga lahat ng malaki yung sahod is maraming responsibility. It really depends kung ano yung pinasukan mo and then ano ba talaga yung company, anong ginagawa nung role nung pinasukan mo ng position na yun. Kaya pili-pili lang. Marami kayong choices. Yep. Ayan, iba yung mindset kasi na ganun, takot mag-risk. Yeah. Yan. Also siguro gawin nyo siguro gawin nyo kaming siguro inspiration if ever. Na tipong kunyari takot kayo talagang mag-risk. Why not parang try nyo lang. Kami kasi nag-risk, di ba? Kami nag-risk. Tapos nabot namin yung ganitong current status namin. So, why not gawin nyo rin yung ginawa namin na possible siguro maging effective din sa inyo. If hindi naging effective sa inyo, try to do something siguro na tipong tingin mo possible na makahelp sa'yo na mas mag-grow. Kasi sa akin kasi always ang mindset ko, once nalilipat ako sa company or once na mag-apply ako sa company, dapat yung growth ko is nagle-level up. At least kahit little by little. Hindi naman kailangan sobrang dami.
kung mas marami, mas okay. Pero kung hindi naman ganun karami, okay lang, at least may grow. Kasi pagka nafe-feel yung stagnant na kayo sa isang company, siguro yun na yung sign na, hey, hanap ka na ng ibang opportunity kasi may mas mataas pa dyan. Tapos mas maganda yung experience, yung DevX pa. Mas masaya kayo, mas chillax and so on. Alam niyo yung kalaban ng ng pagiging stagnant mo or natin, ano yan comfort zone. Yeah. Kasi okay ka na doon, tapos isa pa, takot. Dalawa yung kalaban nung growth. So, yung mindset na takot ka mag-risk, tapos yung mindset na okay na ako dito. Ayan, yun yung mga pipigil sa'yo para mag-grow pa. Pag yun, dalawang yun meron sa'yo, nako, hindi ka talaga mag-grow. Yeah. So, siguro alisin mo yung isa doon, or mas maganda, alisin mo yung dalawang problem na yun, sure ako, mag-grow ka. That's right. Mag-grow tayo doon. Yeah. So, kumbaga yun lang talaga sagot. Kung gusto nyong magkaroon ng mas magandang opportunity and also magkaroon ng mas malaking sahod, it's always take a risk. And also, mag-jump kayo dun sa comfort zone nyo. Lagi kayong lalabas kasi there's always a bright side. So, wag kayong palagi na parang wag kayong mag-stay sa kung anong meron kayo na tipong sabihin natin may salary na kayo na 80k, 50k, gusto nyo ba yung ganun lang? Gusto nyo ba after 5 years working with that companies, ganun lang nag-i-stay yung salary nyo? 'Di ba? Syempre, dream big, 'di ba? Dream big and also take risk. Na tipong wag kayo na parang ang alam nyo lang is ganito, baka hindi ko kayanin kasi pagka nag-apply ako sa ganito Hindi nyo pa kasi natatry. So maybe try it. Kasi once na matry nyo na umaalis kayo sa comfort zone and also nagja-jump kayo to another opportunities, mas may kita nyo or mas nakaka-addict siya kasi nag-grow talaga kayo. Hindi kayo yung tipong umaalis-alis lang kayo sa company para lang lumaki yung sahod nyo. Hindi. Dapat habang umaalis kayo sa company, marami kayong na-learn sa company na yun. And also, syempre, hindi kayo aalis sa company ng bad or something na may bad reputation kayo and so on. So, it's more on stagnant na kayo doon sa company na yun. And also, gusto nyo magkaroon ng or mag-learn ng iba pang knowledge about software development. Kasi mas malaki. Pagka mas marami kayong alam, syempre, mas malaki yung digits and also, mas madali kayo may negotiate ng salary nyo. Kasi, kumbaga, yung company na sa inyo yung mga yung mamimilit or mangungulit, hindi na kayo. So, pagka nandoon na kayo sa point na yon, napaka sarap sa feeling na tipong worth it yung mga growth nyo, yung mga napag-aralan nyo, and so on. So, ayun. Tapos, idagdag ko lang ulit, dalawa lang yung nasabi ko, di ba? Takot mag-take risk. Tapos, ano yung isa? comfort zone. Kalimutan ko talaga. Ayun, comfort zone. So, ito yung pangatlo. Yung pangatlo, takot kayo dahil akala nyo sa sarili nyo, yung skills nyo is hindi pa sapat. That's right. So, best example dito, yung isa kong friend, ako mismo, alam ko na kaya niya. Pero siya mismo, ayaw niya. Siya mismo, hindi siya naniniwala sa sarili niya na kaya niya na, konti pa yung skills ko, hindi ba ako ganito ka-skilled. Actually, nakikita ko na siya na goods na pero siya mismo, yun talaga yung problem. Siya mismo is nandoon sa takot niya na, yun nga, walang confidence sa sarili. Baga nag-overthink siya, no? Kasi yun din masama talaga overthink. So, ayun. Hindi mo rin, minsan siguro, hindi mo rin masisisi na bakit siya ganun. Kasi may mga situation, syempre, baka pinoprotektahan niya rin din kunwari yung family niya, baka kailangan niya i-secure. Kasi yung iba, pamilyado, di ba? Yeah. So, i-take risk ko ba to? Meron na akong pinapadede. Mga ganun siguro na situation. So, hindi rin natin masisi. Yeah. Yun talaga yun talaga yung yun talaga yung pinaka problema.
kung magre-risk ka pa talaga. Kasi yun talaga yung ano yung kasi yung mindset natin normal mindset na once you have a stable job na tumagal ka ng 1 year and 2 years sa job na yon, sasabihin sa'yo, always yan, uy, 2 years ka na dyan, huwag mong sasayangin yan, na ganito, ganyan. Pero sa akin kasi iba If you do really want to grow, huwag kang mag-i-stay sa isang company. I mean, yes, you can stay, kasi sabihin natin sobrang ganda talaga ng company na yun. Pero if your salary, I mean, for me, importante rin yung salary. Pero importante rin yung grow. So, it's more on balance. Kailangan balance na tipong, sige, pwede ka mag-stay sa isang company, but make sure na nag-grow ka and also nag-grow din yung salary mo. So, pagka may ganun kayo sa company na tipong, yung grow, I'm not saying na grow ng salary is parang 10%, hindi ganun. I mean, parang dapat, depende sa skills nyo na. So, pwede kayong tumalo na additional 50% or additional 80%, depende sa skills nyo talaga na na-acquire and so on. So, pwede kayong mag-stay sa company no kung how long gusto nyo mag-stay. Pero, if you don't have, I mean, if the company don't have that kind of ability na bigyan kayo ng mas malaking sahod and also bigyan kayo ng mas maraming learnings, yeah, I mean, hindi ko nakita yung sarili ko na mag-stay ng up to 5 years or 2 years or, I mean, 2 years is okay. I mean, 3 years, I guess, is not. 3 years above, siguro. I mean, that's only my take, siguro, kung based sa kung mag-work ako sa isang company. Kasi, ano talaga pagka hindi ka talaga umalis dun sa company na yon, lalo na kung pare-parehas lang lagi yung nangyayari, hindi ka talaga nag-grow. Kasi pansinin nyo yung mga ibang developer na nasa Google, ibang developer na nasa Netflix, Google, Netflix, Amazon, yung mga yon, pumapasok sila ng Netflix, 'di ba? Pero hindi lahat nag-i-stay ng sobrang tagal doon. Why? Kasi alam nila sa sarili nila na mas may magandang opportunity sa labas, na kaya nilang gumawa ng sarili nila, na kaya nilang mas malaking sahod dun na i-offer sa kabila, na may bago silang ginagawa, may bago silang natututunan. So, it's more on, hindi lang siya talaga totally about salary. It's more on growth din talaga Kaya talaga nagkakaroon ng mga pag-alis sa company and also, yeah, kaya sa akin talaga, ayoko lang talaga nag-i-stay sa isa. Lalo na kung hindi talaga ako nag-grow ng ganon. Kasi malaki talaga yung ano ko malaki yung dream ko Kasi right now, I mean, meron na ako, yes, may mga alam na ako, marami na ring nalalaman sa pinaka-industry, pero, meron pa rin ako talagang goal na gusto kong yung mas higher level pa. So, kumbaga, I always seek for higher. So, kaya, ewan ko, hindi ako makontento, adik ako sa grow. Gusto kong mag-grow ng mag-grow. Gusto kong malaman kung ano ba yung mga stuff for servers and so on, paano mag-scale pagka nagkaroon ka na ng 1 million users, paano mag-scale ng ganito, ganyan. So, it's more on, dun na sa mga higher level yung parang gusto kong i-target now. So, parang, yeah, sa akin, parang nasa na naman ako, parang nasa beginning or nasa start ako sa starting line ako for another greatness siguro. So, yeah. Ayun. So, yun. So, Boss Rod, baka, pwedeng, last 2 questions for this night, tapos, I think, marami pa tayong sasagutin na questions. Na tayo, pero kung gusto ng audience na ituloy. Magkakat na tayo kasi 1 hour na, alam ko meron ka pang family day. So, mga boss, sensya na kayo. So, naka 1 hour na kasi tayo. So, last 2 question na tayo na babasahin na lang. Siguro mamimili na lang si Tito Software Dev sa mga comment. Nakikita mo ba yung mga comment, Tito Software? So, siguro mamimili ng 2 questions si Tito Software Dev. Ay, wala ba? Sige. Sige, ako na lang mamimili. So, last 2 question and then mag-out na tayo kasi syempre, today's weekends, family days, and also relaxing day. So, ayoko namang nakawin yung oras ni Tito Software Dev. Okay. Let's go. So, hanap tayo ng ito na Actually, nag-enjoy na ako dun sa discussion yeah, I do understand. Napakasarap na pag-usapan yan. Masarap talaga masarap mga chismisan and so on.
Okay, sige, dito tayo sa tanong. May tanong naman po ako. Inisip ko po, pato kanina pa. Paano po ba makahanap ng client kahit na student pa lang ako? And yung inaaral ko po, pwede siya gamitin para makagawa ng project. Possible din ba makapasok din ako ng company kahit student pa lang ako? Second year college po. Medyo medyo mahirap. Anong take mo dito? Tito Software Dev. Kumbaga skills-wise, no? Oo, kayang-kaya kasi meron akong ka-work, kaka-absorb lang niya. Actually, kasabayan ko lang din siyang nakapasok. OJT lang siya, tapos in-absorb lang. So, through OJT, kumikita siya kasi may allowance na Actually, mas malaki pa yung allowance na binibigay ng company versus sa minimum wage. So, sabi ko, swerte naman nito. Sabi ko. So, yeah, kayang-kaya. So, tapos may mga kakilala rin tayo na yun nga, students pa lang, kumikita na. Yeah. Ayan. Kumbaga, if you have the skills talaga, kayang-kaya. Oo, tama. Tsaka skills, how to negotiate. Yan. Hindi lang technical skills. Ayan. Yeah. So, may pagka-entrepreneurship na part doon. Yep. Yun talaga, I mean, kailangan talaga yon. Kailangan mong, hindi more on technical. Kailangan mo rin kasi ibenta yung sarili mo. So, kailangan nyo rin pag-aralan yon. Okay, so kuha pa tayo ng isa pang question. Boss Rod, anong mga skills, siguro general to, ano yung mga skills na dapat makita sa isang associate software, especially MERN stock? Nagkaroon ako ng technical interview, panay sorting and math problem, kaya nagbalik-aral ako data structure and algorithm, pati time and complexity inaaral ko ulit. Parang ito yung kanina, no? Ito yung kaninang discussion natin. Parang na-discuss na rin. So, siguro, hanap tayo ng iba. Best tip para sa career crisis, like nag-plateau na ako sa growth. Ano yung plateau? Sorry, hindi ako magaling sa English mga boss eh. Ano yata yung plateau? Sa isang bundok, yun na yung doon, flat surface. So, parang nahinto na yung parang gano'n. Tattoo. Yun. So, ayun yung best tip daw sa career crisis. Sa akin kasi, bago ako nag-resign sa previous work ko, nilista ko ano yung ano yung ayaw ko at saka gusto ko. So, nilista ko doon. Ano ba yung ayaw ko sa company na to? Nilista ko talaga. Ano ba yung mga reasons ba't hindi ako makaalis? So, nilista ko. And, ako mismo, kitang-kita ko sa data ko, kasi in-Excel ko naka-table format Kita ko, mas marami talaga yung list ng ayaw ko na. Gusto ko na lumabas. So, doon pa lang, ilang months kong pinag-isipan yun, ilang weeks kong pinag-isipan yun. Kung ito yung listahan ko, tapos patatagalin ko pa yung sarili ko dito sa company X na to, ikaw na mag-decide doon. Sabi nga nila, happiness is a choice. Yeah. Diba? That's so, right. Ikaw na lang talaga yung pipili kung araw-araw mo pa rin may experience yung nasa listahan mong pagkahaba-haba na ganito. Araw-araw mong didibdibin. O di, ikaw, choice mo yan. Kung gusto mo, gusto mo mag-suffer, nasa sayo. Diba? Kasi nasa sayo yung desisyon Baka doon, nasa listahan mo, hindi na ako nag-grow. So, doon pa lang. Or, pwedeng negative, pero wag naman tayo maging negative dito. Siguro, yun lang. Siguro, wala na akong growth. Siguro, about sahod na lang siguro. Wag ng mga behavior or any environment dyan. Pero, yung growth mo for your salary, okay na ba yun sa'yo? Diba? Kung hindi pa, ikaw pa rin magdi-decide kung dyan ka mag-i-stay sa salary range na yan. Or, may choice ka naman para lumipat, di ba? That's right. Ayan. So, yun nga. Babalik lang tayo dun sa 3 reasons. Ayan.
So, Boss Rod, ano yung 3 reasons ulit na yun? Ganito kasi mga boss, no? Pagka medyo tumatanda na at also marami talaga tayo iniisip, medyo nagiging makakalimutan. Ganun na rin talaga ako. So parang, sige, isipin natin, basta ang natandaan ko lang, ang 3 reason natin is, hindi kayo nagre-risk. Ayun, hindi kayo Yun, nagre-risk. tama. Hindi kayo umalis sa comfort zone. Tama, no? Tama, number 2. Tapos, Number 3. yung 3, bahala ka na doon, Tito Super Dev. Pagkatanda ko rin, ano Parang rin tayo, yung 3 ata, makakalimutan tayo. parang yung 3 is stagnant, hindi ka na Yung nag-grow. self-confidence, parang sa sarili niya, akala niya hindi pa sapat. Yes. Overthink. Parang ayun na lang. Sabihin natin, pinakamabilis yun na na lang. overthink. Okay. So, ayun mga boss. So 1 hour na. So, kasi yun lang yung parang ninakaw natin na oras kay Tito Super Dev and binigyan niya tayo ng chance Grabe, para ninakaw makausap talaga. si Tito Super Dev. No? Makausap natin si Tito Super Dev. So yun, thank you Tito Super Dev sa Ayun, pagpapaunlak thank you ng din. aking imbitasyon para sa Tech Talk ni Boss Rod. So siguro hindi naman 'to yung last, no? Salamat, Hindi naman 'to yung last na usap natin, no? Siguro may mga marami pa tayong susunod maganda yung na chismisan, pag-usap. maganda nito. Nag-enjoy ako. Yeah. Nice. Ayan. So, yun. Thank you, Tito Super Dev. And family day na, relaxing day na, or relax time mo na. So, thank you sa pag-attend dito sa Tech Talk. Mabuhay ka. Thank you guys. Bye-bye po. Thank you. Giriling. Alright. Guys, so balik na muna ako sa camera ko. So, yun. Nakita nyo naman na galing na rin kay Tito Super Dev na kung gusto talaga natin magkaroon ng 6-digit na salary or gusto talaga natin magkaroon ng mas malaking opportunities is we need to grow. We need to seek higher. And also, kailangan natin lumabas sa mga comfort zone. And also, kailangan din natin huwag mag-overthink masyado. And also, take risks. Wag natin masyadong i-overthink yung mga bagay-bagay na tipong kailangan nyo bang maging solid talaga bago kayo magkaroon ng isang magandang trabaho. Hindi, kasi alam nyo, guys, ako siguro ang magiging advice ko sa inyo, if you really want to grow, if you really want to take risks na magkaroon ng bagong opportunities or bagong skills, no? Kailangan nyo talagang mag-apply sa isang company na possible magkaroon kayo ng mga colleagues na mas magagaling sa inyo. Yung kasi sa akin sa akin kasi ang pinaka parang best sa akin na scenario, pagka pumasok ako sa company, ang pinaka best sa akin scenario, may mas magaling sa akin. Yun yung pinaka best scenario sa akin. Yun yung parang pinaka best na gusto ko laging or pinaka gusto kong company siguro, na tipong pagka pumasok ako sa isang company and then may mas magaling sa akin, yun parang pinaka natutuwa ko. Why? Kasi once na may magaling sa inyo, may mas magaling sa'yo, it means na may bago kang matututunan na ginawa nung mas magaling na yun. Na tipong maa-adapt mo yon after a month, after a year's working with the company, and possible, pwede mo siyang maging ka-level. And that's ba't kasi ako naging... And yun yung nangyari sa akin. So, every time na nag-work ako sa isang company, meron may mga mas magagaling talaga. May mas magagaling sa akin na tipong na-absorb ko na lang kung paano sila, the way he think, the way he code, the way he implement something, na-adapt ko na lang yon. And also, syempre, hindi lang sa ganun yung ginagawa ko para mag-grow. Syempre, nag-aaral din ako, nag-self-study ako, nag-aaral ako ng ganito, ganyan, ano ba yung mga dapat gawin, dapat ganyan. So, isipin nyo yon, nadadagdagan yung level ng growth ko based dun sa kasama ko, and also, plus, dun sa pag-aaral ko ng sarili. So, it's really important na nag-self-study ka rin, and also, ginagawa mo yon sa trabaho mo. Hindi lang sa personal time mo, kasi once na magkaroon na kayo, especially pagka nagkaroon na kayo, pamilyado na kayo, mahirap na talagang umanap ng time for personal. Especially kung kakainin. Kasi pwede mo naman kainin yung personal time mo. Pero the problem is, personal time mo yon. So, kung nag-aaral ka using your personal time, hindi mo magagawa yung mga bagay-bagay mo na gusto mong gawin. Like, gusto mong pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan, pumunta sa ganito, di ba? So, it's more on ano rin talaga. It's more on
Balancing time management, and also sa akin ginagawa ko while working, I'm studying. So kasi nag-English. Yun yung laging ginagawa pagka nag-work. Once na nag-work, habang nag-work ako, I'll make sure na dapat nag-aaral din ako. Na tipong possible, sometimes pagka wala talaga akong task na tipong hindi need pag-aralan, hindi need, okay lang. Ang gagawin ko, edi mag-aaral akong ibang bagay. Pero most of the time na nasa nag-uumpisa pa lang ako, every time na gumagawa ako ng features, every time na gumagawa ako ng application, nag-aaral ako nun. Kasi, paano ko ba gagawin to? Paano ba yung mga tamang implementation? Paano yung ibang implementation? Paano yung ganito, ganyan? So, maraming possible way na mag-grow. So, nasa sa inyo na lang yun. Kasi yung iba kasi nangyayari is, okay na sila sa sitwasyon nila. Okay na rin sila kung ano yung work is work. Pag nagawa nila yung task, okay na yun sa kanila. Sa akin kasi hindi. Gusto ko pag nagawa ko yung task na yun, may bago akong natutunan. Pag ginawa ko yung task na to, kung wala akong bago natutunan, mag-aaral ako para may bago akong matutunan. So, it's more on, for me, it's a win-win situation. Kasi, yes, nagawa mo yung trabaho mo and also, naka-learn ka ng something. So, yun. I mean, wala pa kayong mga last question. So, after 10 minutes, siguro mag-off na ako kasi syempre, it's weekends, mga boss. So, magpapagupit pa ako, magpapapogi tayo, mga boss, kasi meron tayong event next weekend. So, I'm not sure if makakapag-tech talk ako ng next week. Pero may tech talk tayo next week, Sunday. Saturday pala. Saturday, si Boss Jan naman, ang ating magiging guest. So, magaling yon mga boss. So, yun yung sinasabi ko na first work ko, may mas magagaling sa akin. Sila yon. Sila Kuya Eman, si Sir Jan, yun niya ay makakausap natin next week. Next week makakausap natin. Shoutout kay Bugoy na ko. Ano yan? Boss Rod, ano tatak ng t-shirt mo? No. Uniqlo, boss. Uniqlo crew neck. So, yun, may mga question pa ba tayo? So, ang dami nating viewers ngayon, no? Sayang, hindi tayo nakapag-chismis ng sobrang tagal kasi syempre, it's really understandable, no, na may mga times talaga na syempre, mga professionals, may mga may mga schedules and so on, especially weekends, it's personal time. So, that's fine. So, ayun, may mga question ba kayo, mga boss, bago tayong mag-out? Line up mo na hindi nagre-reply si boss, ano bang basa? Frase or Phrase, Marteja. Hindi siya nagre-reply, boss eh. Shoutout sa'yo, Boss Jerry. Sige, tingnan ko nga. Thanks, tips sa internship, boss. Ano dapat gawin sa internship? Internship, huwag kayong kabahan. Internship, it's more on, nagtatrain lang kayo nun. So, ano kayo? I mean, swerte kayo kung ang training nyo din is coding. Pero kasi ako, internship ko, parang parang naging technician lang ako eh. Pagkasira yung mouse, pupunta lang ako doon. Tapos, pagkasira yung keyboard, di gumagana. Di ba? I mean, parang wala lang talaga yung internship ko before. So, hindi siya related sa programming. Pero syempre, ang purpose ko lang dun is matapos yung time. Okay. Si Programmer TV sana, parang praise lang pagbanggit. Wala hindi siya nagre-reply eh, boss eh. Baka busy si Boss Praise. I'm not sure. Possible ka din ba mag-grow kahit self-study lang without colleagues? Yes. For sure. Self-study, nag-grow ka talaga. Kasi nga, natututunan mo mag-isa. And mas okay yon na tipong, hindi naman siya super, okay siya in a sense na na-try mo siya. Kasi, yung tulong lang naman ng mga colleagues mo or ng mas magagaling sa'yo is, may na-experience na sila na hindi mo na-experience. May nagawa na sila na hindi mo nagawa. Pero, the idea is, kung nag-self-study ka, meron ka ng idea sa concept na ginagawa na yun. So, alam mo na yung pinaka-function ng ginagawa na yun. So, parang kumbaga, meron na lang ibang implementation na mas maganda, na tipong possible na mas maganda na ginawa na nung mas magagaling sa'yo. Na pwede mo na i-adapt and then para sa next iteration or next time na gagawin mo yun is
alam mo na yung mas better approach. Tulog sa gantong time si Boss Praise. Hindi siya nagre-reply, boss eh. Nag-comment tayo sa last time, di ba? Hindi ko alam kung nag-comment na siya. Kasi hindi rin siya na-chat eh. Siguro titignan natin. Oh, may nag-message siya. Wait lang. Yon, so meron tayong okay, ito yung mga gusto ko. So meron tayong boss na makakausap natin. Meron tayong another possible guest for our tech talk na pwedeng makausap. So nagchat lang sa akin. So siguro set up natin yung time. So yun yung mga gusto ko. Or if ever sa mga nanonood ngayon, kung may mga gusto kayong, may gusto nyo maging part ng tech talk serye natin, feel free na i-message nyo ako para ma-set up natin kung ano yung time na possible na mag-meet yung schedule natin. So, pwede ako ng weekdays as long as hindi siya lalagpas ng 9. Kasi 9 to 10, it's more on work time ko na yun. So, parang kumbaga weekdays around 2 p.m. or 3 p.m. to 6 p.m. Or 6 p.m. to, 3 p.m. Let's say 3 to 2 p.m. 3 p.m. 3 p.m. to bayang gulo mo naman boss. Or 3 p.m. to 6 p.m. or 7 p.m. Siguro yun yung mga possible time na pwede kong isingit yung Tech Talk serye kahit weekdays. Pero weekends, it's more on depende kung ano yung mga mapagkakasundo ang schedule. So kung may mga gusto sa inyong maging kausap natin dito sa Tech Talk, kasi I really love talking to people. Kasi first, nagkakaroon tayo ng connection, nakikilala natin yung tao na yon. And then also, nagle-learn tayo sa tao na yon. So that's why I really love having this kind of content na tipong hindi lang ako nagko-content para lang, alam mo yun, magkaroon lang content yung Code with Boss Rod. Nagko-content ako na tipong nag-grow din ako sa kausap ko na tao na yun. And also, lumawak yung connection ko na tipong possible if there are some cases na pwede ko siyang maka-work din, di ba? Highly likely, di ba? So, yeah. Okay, mas better ba boss mag-study ka ng isang code programming language? Siguro to is gagawa ka agad ng personal project mo tapos gagamitin mo yes, mas better yun kasi na hands-on mo yung mga napag-aralan mo. Sa OJT-han, I'm not sure kung ano yung mga company pero ang ginagawa ko lang talaga it's more on searching sa mga job posting and job listing website. SDPT solution boss Rod line up mo na din. Alam ko nag-chat na ako kay boss SDPT. Teka. Alam ko meron na akong chat. Hindi lang siguro nagre-reply. Pero siguro pa-follow up ko. Siyempre, hindi naman natin masasabi. Siyempre, mga busy rin yun, mga boss. Pero, la-line up natin. Maghanap tayo. Ako, boss, ngayon, cloud infra, tamang support lang work ko ngayon. Dati, akala ko pag cloud engineer and DevOps, same lang. Dito sa company, magkahiwalay pala. Yes. Sa cloud engineer, it's more on cloud services yung gagawin mo. Pagka DevOps kasi, it's more on server management, CI/CD, maintenance, and so on. So, yung DevOps. Pero DevOps, I'm not sure. Depende kasi, siguro kung may mga malalaking company, siguro yun, may mga separate role siya. Pero pag mga startup company ka or mga small company, DevOps siguro hindi siya necessarily na meron talagang DevOps. Kasi pagka nag-backend ka or nag-frontend ka, most likely, kailangan mo rin i-handle yung mga CI/CD part nun. Lalo na kung nasa senior level or lead level kayo. So, yeah. Sa LinkedIn niya mag-message ka, masisin niya yun. Sinin ako nun eh. Sige, itatry natin. Irish John, boss, puro content ng TikTok, nagbibigay din ng tips. Sige, send nyo sa akin siguro yung link mga boss. Para if ever, i-chat ko na kung ano yung mga possible schedule na pwedeng i-set up. So, 2 minutes left. Last question. May mga question pa ba kayo?
So, nag-chat na rin sa akin si Sir JP. So, ayun yung mga possible natin maka, ano, maka collab. So, ano yun, Dota o ML? Dota. Pero ML sometimes, pag syempre, ayaw mo magbukas ng PC. Boss, after mag-React.js, ano pwede aralin next? Express na ba ako? TypeScript muna. TypeScript ka muna siguro. So, kung frontend, siguro, focus ka muna sa frontend. And then, kung gusto mo talaga mag-backend, saka mag-aaral ng Node.js. Pero frontend, since may React ka na, mag-TypeScript ka na. Kasi yan talaga mostly hinahanap sa market. Pero ako, kung ako, papipiliin ako. Actually, ayoko nang mag-React. Hindi sa tipong ayoko nang gamitin sa work. Pero kasi sa work, kailangan natin yon. Pero kung ako papipiliin, ayoko nang mag-React. Gusto ko yung mga simple na lang na implementation like yung wala masyadong overhead like HTMX, Lit, siguro Lit or something na kayang mag-produce nung gusto mong gawin. So, think ko siguro possible pa rin naman na siguro sa mga next project ko na mag-React pa rin ako or next. Siguro depende sa project or sa product na bubuuin ko. Kasi it's more on lang talaga choosing the right tool pagka may i-build ka. Kasi maraming tools like Angular, React, Svelte, Solid, Quick, and so on. But sometimes, kailangan mo ba, ito na lang ang question. Kung gagawa ka ng blog site, kung gagawa ka ng, sabi natin, one-page na application, the question is, kailangan mo bang gumamit ng React para lang gumawa ng isang one-page application or isang one-page website? Diba? I mean, for me, no need. You can do it just HTML and JavaScript. You can do it EJS. You can do it like HTMX if you want to. So, makikita nyo din yung overhead kasi na tipong wag nyong gawing default lagi yung ganung. Kasi ito na yung naging mindset ko before na tipong if I'm going to create an application, especially front-end, ang default ko is React. Ang default ko is Next.js. So, ayun yung pinaka-default ko. Pero right now, I just realized na tipong after browsing so many videos, so many articles na thoughts na mga may experience na rin and so on, hindi talaga nagme-make sense na magkakaroon ka lang talaga ng default tool for specific application. Hindi talaga siya nagme-make sense na tipong bakit ka pa gagamit ng complex or I mean may overhead na front-end frameworks if you're just building a blog website, 'di ba? So yun lang, it's more on it's more on balancing or it's more on choosing the right tool if you're going to create an application. So kung big ba siya, kailangan mo ba talaga ng framework? Kasi if you actually go with front-end master, wala silang front-end framework. Pero pagka pumunta ka doon, sobrang bilis ng application nila. Meaning, hindi all the time na paggamit ng frameworks is maganda. Na tipong, alam mo yun? I mean, siguro hindi kayo mag-agree sa akin, no? I mean, some of you might disagree. Some of you might agree. But for me, my take is, if I'm going to build something, siguro titignan ko muna kung worth it ba gumamit ng Next, worth it ba gumamit na to, worth it ba gumamit, or maybe pagka ginamit ko ba yung HTMX, HTMX, mas mapapabilis ba ako? Kung gumamit akong EJS, mas mapapabilis ba ako? Kasi at the end of the day, it's just HTML and CSS. So, ang pinakamahalaga is kung performant ba yung website mo. Kasi kahit sabihin pa natin, yes, React yung gamit mo or Vue yung gamit mo or Angular yung gamit mo. And then yung super lag naman pala yung application mo, so ang tagal mag-loading. So, anong difference nun, di ba? Anong difference nun na tipong, yes, gumamit ka nga ng framework pero sobrang bagal ng website mo. Why not? Ginawa mo na lang siyang HTML, HTMX, or EJS, or something. Same lang yung output pero mas mabilis. And then, walang masyadong overhead. So, yeah. So, yes, na-try ko na Svelte, yes. Pero I'm waiting for the runes to be out. Kasi mas maganda yon, nakasignal na sila. Parang may pako pero
ginamit mo pang pokpok screwdriver. Tama yon. So parang kumbaga choosing the right tool lang talaga. It's more on assessing kung ano ba yung dapat na tool mong gamitin pag magde-develop ka. Yes, pagka naaral mo na yung React.js, yes, lumipat ka Next.js. Tingin ko mas better yon. Pero mas siguro mahihirapan ka pagka nagpunta ka ng app router kasi iba talaga yung mental model pag nag-app router ka na. May iba na yung the way how you code sa React pagka nag-app router ka na. So, I would suggest, I mean, hindi ko naman siguro sinasuggest na laging page router, pero kasi hindi pa rin talaga ako nagma-migrate to app router. So, I'm not sure if, kasi ito yung thinking ko eh. Is it really worth it na mag-migrate ba ako sa app router rather than just using the page router nila? Ano bang pinaka-difference? Kung sobrang laki ba talaga ng difference? Sobrang performance ba? So, kung kasi it's more on ano talaga eh. It's more on choosing kung go pa ba ako dun sa overhead. Ayun kasi sinasabi ko mga overhead. Na tipong pagka nag-app router pa ako, may aaralin na naman akong bago. And then, worth it pa ba? Kasi, why not? Gamit na lang ako ng ibang framework, diba? Kasi ganun din, aaralin ko na naman. So, depende talaga. Overhead, yung complexity. So, kunyari, gagawa ka ng application. So, pag ginawa ko to ng HTML and JavaScript and CSS, kaya mong gawin, di ba? Pero, pagka gagawin mo yan sa React, or gagawin mo yan sa Angular, gagawin mo sa Vue, ano yung mga overhead mo? Overhead mo, yung mga complexity, di ba? Aaralin mo yung life cycle, aaralin mo yung syntax, aaralin mo yung reactivity ng state, aaralin mo yung mga possible state and so on, di ba? So, ang dami mong nakita nyo yung overhead bago kayo makagawa ng application using those frameworks. Kailangan yung aralin yung mga bagay na yun bago kayo makakreate ng application using that framework. Unlike kung gagawa ka lang ng HTML, HTMX, and so on, and JavaScript, EJS, and so on, mas maliit yung learning curve, mas maliit yung complexity niya. Diba? But, they both output the same thing. Hindi masyadong familiar mag-continue po sa Vue.js. Madalas ko kasi ginagawa HTML and CSS. Yes, I mean, doon naman yun eh. Along the way, matututo ka nun habang ginagawa mo siya ng paunti-unti. So, mas better pa rin talaga na mag-aral muna kayo ng frameworks. Kasi, the reason is, kaya ko lang naman sinasabi na parang ayoko nang gumamit ng mga frameworks or front-end frameworks. Kasi, nakikita ko na yung complexity. Nakikita ko na yung mga overhead na nangyayari na tipong na-realize ko na after working for 5 years in the industry na parang hindi nagme-make sense na tipong nasabi lang or hindi naman nasabi. Meron pa rin benefit pang paggamit ng frameworks. Pero sa akin kasi it's more on nasa practical mindset na kasi ako na tipong ba't ko papahihirapan yung sarili ko kung kaya ko naman build yan ng simple lang, wala masyadong overhead. Hindi ko pinoproblema yung re-render and so on, di ba? So, yeah, I mean, it's more on it's more on, but I suggest na aralin nyo pa rin yung mga frameworks. Why? Kasi yun yung sa inyo ng salary. Ayun yung sa inyo sa work. So, yun yung mag-secure sa inyo ng work pagka may alam kayo mga framework. So, it's a must pa rin na it's good pa rin na magkaroon ng experience na nag-work kayo or nagki-create kayo ng application using framework. Kasi, yeah, like what I said, sa market, yun yung mga hinahanap. So, siguro, gawin nyo na lang sa mga personal project nyo. Compare nyo. Gagawa kayo ng isang application without using framework and then with framework. So, compare nyo yung code, compare nyo yung tagal ng paggawa nyo, and then compare nyo yung output. So, doon yung malalaman yung sinasabi kong overhead na tipong ang dami mong ginawang kalokohan dito sa framework para lang mapagana to. Pero, nung ginawa mo sa simple implementation is same lang yung implementation, mas mabilis, and also walang masyadong complexity na nangyari na tipong aaralin mo pa yung state management, blah, 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 and so on. Wala pang alam sana, yes, oo. I mean, natatanggap ba sa company yung kahit React lang TypeScript na wala pang, yes.
Yes, but at least magkaroon ka ng fundamentals sa Next.js siguro kasi Next.js and React.js, I mean, Next.js is React lang din naman 'yon. Boss, need ba marunong mag-English pag mag-interview? Siguro, I mean, somehow yes, somehow hindi. So, it's 50-50. Depende siguro apply mo. So, siguro kung international, yes. Kailangan mo talagang mag-English. Pero kung siguro local, siguro pwedeng Taglish. So, ayun mga boss. So, naka 10 minutes ako. Sabi ko, 2 minutes na lang. Yan. Siguro kita-kita tayo ulit sa next Tech Talks serye natin mga boss. And then, mag-i-sked ako ng mga bagong possible candidate natin for next Tech Talk. Candidate. Next guest natin for Tech Talk. So, see you guys soon and thank you sa panonood ng ating Tech Talk series and looking forward sa inyo guys na mas marami pa tayong matutunan sa ibang mga magigas natin. Mas marami pa akong matutunan sa inyo and also mas marami kayong, hopefully, mas marami kayong matutunan sa mga Tech Talk series natin. And see you guys soon. Bye.